Magandang araw! Ito muli ang inyong Teacher Ed, magbabahagi sa inyo ng paksang determining the equation of a quadratic function given its zeros. At para naman sa ating mga layunin, at the end of the session, the student should be able to 1. Recall how to find the roots of a quadratic equation. Second, determine the equation of a quadratic function given its zeros. And to show great interest in the discussion. Bago tayo dumako sa ating paksa, magkaroon muna tayo ng pagbabalik-aral. At para sa ating pagbabalik-aral, given the quadratic function f of x equals x squared plus 4x minus 5, what values of x will make the function equal to 0? Tama. The values of x that will make the function equal to 0 are negative 5 and 1. Now, syempre meron tayong follow-up question. What do you call these values that make a quadratic function equal to 0? Tama kayo ulit. Correct. It's the solution or the roots of the quadratic function. How about, what do you mean the zeros of a quadratic function? Tama. The zeros of a quadratic function is also called the solutions or the values of the variable that make the quadratic function equal or balanced. How did you solve for the zeros of a quadratic function? Tama kayo. So, gagamitin lang natin yung apat na mga pamamaraang pinag-aralan natin nung nakaraang aralin. You can use of factoring, completing the square, quadratic formula, or extracting square root. Now, observe the diagram below. We have x equals negative 5, x equals positive 1, and the quadratic function f of x equals x squared plus 4x minus 5. For the step 1, we have x squared plus 4x minus 5 equals 0. Ang ginawa natin dito, in-equate natin sa 0 or pinalta natin ng 0 yung f of x. Then, after that, kinuha natin yung factored form ng ating quadratic equation na ano. And that is quantity x plus 5 times quantity x minus 1 equals 0. And para dun sa step 3 natin, nagkaroon tayo ng value ng x na negative 5 and positive 1. Bakit? Kasi in-apply natin siya ng zero product property para makuha natin yung mga values ng variable x. Ngayon, by using the diagram, is it possible to determine the equation of a quadratic function given only its zeros? Opo, tama. Yan ang pag-uusapan natin sa video ito. At para mas maintindihan ninyo yung aking tinutukoy, nagbibigay ako ng halimbawa. Para sa ating unang halimbawa, find the equation of the quadratic function whose zeros are negative 3 and positive 2. Since ang ating zeros na negative 3 and positive 2 ay mga roots din ng quadratic equation or ng quadratic function, kaya sabihin natin ang negative 3 ay ang roots of 1 at ang positive 2 ay ang roots of 2. Gamit ang format na f of x equals a times quantity x minus r sub 1 times x minus r sub 2, wherein a dito is any real number not equal to 0 or greater than 0. By substitution, papalitan natin itong mga r sub 1 na ito and r sub 2, nitong negative 3 at positive 2. So, nakita ninyo na gumamit tayo ng isa pang grouping symbol kasi nga, yung ating r sub 1 ay negative 3. Na. Okay, ganun ang gagawin natin. Next. Dahil nga itong si negative at saka negative 3 ay parehong dalawang sign at ang isa ay nasa loob ng parentheses, ibig sabihin, kailangan muna natin siyang isimplify by multiplication. Kaya nagkaroon tayo ng x plus 3. Ano? Bakit? Kasi negative times negative 3 is positive 3. And then, pinabalang natin si x minus 2. Ngayon, ang sunod na natin gagawin, i-apply natin yung ating natutunan sa SMILE method or multiplication of polynomial na FOIL method. So, x times x equals x squared. X times negative 2 is negative 2x. 3 times x is positive 3x. And positive 3
Sunod, simplifying, meron tayong nakitang common term, si negative 2x at positive 3x. Since magkaiba ng sign, we will subtract and then we will copy the sign of the number with greater absolute value. Kaya we have f of x equals a quantity x squared plus x minus 6. Or else, pwede ninyong isulat sa alsin na lang natin si a kasi it is understood that a is greater than 0, no, 1 siya. No? Kaya lagyan na lang natin na x squared plus x minus 6. Yan ang ating unang example. Sana naintindihan ninyo. Okay na ba para sa ating ikalawang example? Sige, tara. Find the equation of the quadratic function whose zeros are negative 5 and 1/2. Ngayon, gamitin ulit natin yung ating uh, procedure na ginawa kanina. Dahil nga, sabi natin, etong mga zeros na ito ay ang mga roots ng quadratic function. Sabihin na natin yung negative 5 ay root number 1 at ang 1/2 ay root number 2. Gamit pa din yung the same format. Substitute natin ngayon yung mga roots na given dun sa ating format. Kaya instead of writing r sub 1, ipinalit natin sa negative 5. At yung r sub 2, ipinalit natin yung 1/2. Simplifying, kasi meron ditong dalawang operations na magkasunod pero pinaghihiwalay ng grouping symbol. Kaya negative times negative 5, positive 5. Kaya meron tayo nitong equation na ito. Gamit ang FOIL method or SMILE method, let us multiply x times x is x squared. X times negative 1/2, negative 1/2 x. 5 times x, positive 5x. 5 times negative 1/2 is negative 5/2. Simplifying, may nakita tayong common term, si 5x at si negative 1/2. Let us simplify. Pwedeng gamitin natin yung LCD, and the LCD is 2 or by cross multiplication. So kung ang ating LCD ay 2, 2 divided by 1 is 1 times 5 is 10. So 2 divided by 2 is 1 times negative 1 is 1. Kaya 10x minus 1x is 9x over 2. So ibaba lang natin si negative 5/2. At para naman na-simplify natin yung ating answer, para malaman natin what is A. So sabi natin dyan si A is any real number greater than 0. So si 1 lang siya dyan. Para maalis natin yung mga rational or denominator ng ating terms, kailangan natin i-multiply ang lahat ng terms by 2. So, let us start. 2 times x squared, so we have 2x squared. 2 times positive 9 halves x is equals to 9x. 2 times negative 5 halves is equals to 5. Bakit? Kasi pag minultiply natin si 2 ng 9 or si 9 ng 2, it is 18 divided by 2 is 9. Same as negative 5. Pag minultiply natin si negative 5 ng 2, it is negative 10 divided by 2 is negative 5. So, pareho lang. Pwede na ba tayong dumako sa ikatlo? Tara, find the equation of the quadratic function whose zeros are 2/3 and 1/3. Gamitin na naman ulit natin yung ating procedure na ginawa kanina. Sabihin natin si 2/3 ay ang iyong unang root at si 1/3 ang ikalawang root. Ipapalit natin dito sa ating format na f of x is equals to a times quantity x minus r sub 1 times x minus r sub 2. Palitan ulit natin yung r sub 1 ng 2/3 at yung r sub 2 ng 1/3. Kaya meron tayong f of x is equals to a times quantity x minus 2/3 times quantity x minus 1/3. By FOIL method or SMILE method, kung multiply lang natin x times x is x squared, x times negative 1/3 is negative 1/3 x. Negative 2/3 times x is negative 2/3 x, and negative 2/3 times negative 1/3 is equals to positive 2/9. To continue, since meron tayong nakita na common term at sino yun? Si negative 1/3 at si negative 2/3. Dahil sila'y pareho ang sign, i-add natin ang numerator and then copy the sign and copy the denominator. Kaya negative 1 plus negative 2 is negative
3x divided by 3 is negative x plus 2 over 9. Ngayon, kung ang gusto natin guys or class ay sagot na walang rational term, pwede natin i-eliminate si 9 by multiplying all terms by 9. Kaya meron tayong f of x is equals to 9 times x squared is 9x squared. 9 times negative x is negative 9x. 9 times positive 2 is 18 divided by 9 is positive 2. Yan. So, sana ay naintindihan ninyo ang ating ikaatlong halimbawa. Ngayon naman, para sa ating ikaapat na halimbawa, find the equation of the quadratic function with zeros, 3 plus and minus square root of 3 divided by 3. So, ang ating zeros ngayon ay irrational number at kahit irrational number ang ating zeros, ngayon, gagamitin natin yung pinagmulan niya, which is the linear term na x equals 3 plus and minus square root of 2 divided by 3. Ano? Okay. Ang unang gagawin natin, i-cross multiply natin itong left and right hand of the equals or equation. Kaya 3 times x, magkakaroon tayo ng 3x, and then bring down lang natin si 3 plus and minus square root of 3. Ngayon, ilipat natin itong constant doon sa kaliwa ng equals. Kaya magkakaroon tayo ng 3x minus 3 equals positive and negative square root of 2. Kapag ganito na ang ating expression, i-square natin siya both sides. Katulad ng nakikita ninyo. I-square natin itong kaliwa ng equals at itong kanan ng equals. Ibig sabihin, meron tayong dalawang square. Dito sa kaliwa, ay may square ba binomial at dito naman ay square lang. Ano? Wala naman kasi siyang iisang term lang siya. Ngayon, let us simplify this one. The square of a binomial of 3x minus 3 square is 9x squared minus 18x plus 2x. Bakit? Kasi di ba meron tayong step in simplifying square of a binomial. Sabi dyan, square the first term. The first term is 3x. 3x times 3x is 9x squared. And to find the middle term of the square of a binomial is twice the product of the first and the last term. Kaya ang first natin ay 3x, ang last natin ay negative 3. 3x times negative 3 is negative 9x. Times 2, yun twice, ibig sabihin ng twice is negative 18x. And then the last term is the square of the last term. And the last term is negative 3. Negative 3 times negative 3 is 9. So, ito namang ating right side. Yan, i-square lang natin yung plus and negative square root of 2. So, we have square root of 4. At ang square root of 4 ay 2. Yan. Sana naintindihan ninyo. Simplifying further, dahil si 2 ay ka-common ng 9, so ililipat natin siya na itatranspose natin dito by using ating additive inverse or transposition method. Kaya nagkaroon tayo ng 9x squared minus 18x plus 9 minus 2. Okay, dahil unlike sign yung 9 at saka yung 2, sisimplify ulit natin. Kaya we have 9x squared minus 18x plus 7 equals 0. So, ito yung nawawala nating equation ng quadratic function whose zeros is 3, positive and negative square root of 2 divided by 3. Yan. Sana may naintindihan kayo sa ating mga halimbawa. Dahil dyan, kayo na. Dako na tayo sa inyong gawain. It's your turn. Sigurado namang naintindihan ninyo ang ating mga sample. Ito ay by group, 5 minutes lamang ang gagawin natin. Para sa unang bilang, unang grupo, find the zero or the equation of the quadratic function given the zeros 3 and 11. Para sa number 2 ay sa group 2. At number 3 ay for group 3 at ang number 4 ay para sa group 4. Bibigyan lamang ko kayo ng 5 minutes para gawin ang ating task kasi napakasimple lang naman ito. Good luck! Okay, dahil mahusay ninyong nagawa ang ating group activity, dako na tayo sa ating paglalahat or generalization. Isang katanungan lamang ang aking ibibigay sa inyo. At ito ay, how do you determine the equation of a quadratic function given its zeros? Magaling! At ngayon, dadako na tayo sa evaluasyon. Tingnan ko nga kung may natutunan kayo. Ang bahaging ito ay gagawin ninyo sa papel at ipapasa sa akin
pagkatapos. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ang ating evaluasyon. Para sa evaluasyon, find the equation of the quadratic function given the zeros. Dalawang bilang lang ito, pero bawat bilang ay katumbas ng 5 puntos. Good luck! Thank you! Ito ulit ang inyong Teacher F. Bardon.